At ngayon, dumako tayo sa mga nakakagulat na katotohanan o plot twist kumbaga sa ating paglalakbay tungo sa matibay na kalusugan. Alam nyo ba na ang simpleng katas ng lemon kapag inihalo sa spinach ay kayang doblehin o triplehin ang pagsipsip ng katawan sa iron mula rito? Hindi ito sa lamangka, kundi purong sinsya. Literal na binubuksan ng vitamin C ang iron na nagmumula sa halaman kaya mas madali itong makuha at magamit ng ating katawan. Ito ang dahilan kung bakit ang tradisyonal na pagpapares ng karne sa gulay o isda na may lemon ay hindi lang masarap, kundi napakatalino rin sa pananaw ng biochemistry. Pero ang pinakamalaking game changer or pagbabago sa ating kaisipan ay ang pag-alam sa pinsalang dulot ng ating mga nakasanayan. Ang paborito nating tasa ng tsaa, lalo na kung iniinom agad pagkatapos ng masaganang pagkain na mayaman sa iron, ay maaaring mawalan ng saysay ang lahat ng benepisyo ng iron na iyong nakain. Akala mo napuno mo na ang imbakan ng iron ng iyong katawan. Pero ang totoo, ang tannins mula sa tsaa ay halos nagnakaw na ng malaking bahagi ng micronutrient na yon sa harap mismo ng iyong ilong. Ang pag-unawa sa mga simpleng interaksyong ito ang susi sa pagkontrol ng ating kalusugan sa pamamagitan ng pagkain. Hindi lang ito tungkol sa pagkain ng mas maraming iron, kundi sa pagkain nito ng mas matalino. Kaya, buo din natin. Ang paglaban sa anemia, lalo na sa mga nakatatanda, ay hindi tungkol sa paghabol sa mamahaling suplemento, kundi isang matalinong estratehiya sa iyong pinggan. Pagsamahin ng iron na mula sa karne at gulay, laging magdagdag ng makulay na prutas o gulay na mayaman sa vitamin C at bigyan ng sapat na pagitan ang iyong pangunahing pagkain at ang pag-inom ng tsaa o kape. Tiyak na magpapasalamat ang iyong katawan sa iyo sa pamamagitan ng pagdami ng lakas at sigla. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa huli. Kung naging kapakipakinabang ito para sa inyo, pakiusap, pindutin ang like at mag-subscribe sa channel para hindi makaligtaan ang mga susunod pang video tungkol sa kalusugan. Ngayon, isang tanong para sa inyo. Ano-ano ang mga paborito ninyong pagkaing mayaman sa iron at paano nyo ito inihahanda? Ibahagi ang inyong mga recipe at sikreto sa comments. Sama-sama tayong magtulungan para maging mas malusog. Kung gayon, simulan na natin ang ating pagtuklas. Ang pangunahin at pinakakaraniwang sanhi ng anemia sa mga nakatatanda ay, siyempre, ang kakulangan sa iron. Pero ang basta lang sabihing kumain ng mas maraming iron ay hindi kumpletong payo. At dito nagtatago ang una at marahil pinakamahalagang lihim. Hindi lahat ng iron ay pare-pareho. Tama po ang inyong narinig. Isipin na ang ating katawan ay tulad ng isang bahay na nangangailangan ng gasolina. Ang iron ang siyang gasolina na yon, pero mayroon itong dalawang klase. Ang unang klase, tawagin nating premium na gasolina, ay ang hemi-iron. Ito ay matatagpuan sa mga pagkain mula sa hayop. Ang pinakamalaking bentahe nito ay mas madali at mas epektibo itong sinisipsip ng ating katawan. Parang naglagay ka ng pinakamataas na kalidad ng gasolina sa sasakyan, agad itong bumibilis at gumaganda ang takbo. Ang ikalawang klase naman ay ang non-hemi iron. Matatagpuan ito sa mga halaman tulad ng mga gulay, butil at iba pang butong gulay. Maganda rin itong panggatong, huwag po ninyong mamisinterpret. Pero ito ay mas pihikan. Mas mahirap itong sipsipin ng ating katawan at nangangailangan ito ng tulong mula sa iba. Ang pag-unawa sa simpleng pagkakaibang ito ang susi sa lahat. Ito ang pundasyon na pagbubuuan natin ng ating menu ng iron. Dahil ngayon, alam na natin na hindi lang basta kailangan maghanap ng mga pagkaing may iron, kundi hanapin ang tamang klase ng iron at lumikha ng tamang kondisyon para maabsorb ito
Nang maayos, pag-usapan pa natin ng mas detalyado ang ating kampyon, ang hemi-iron. Isipin na ang bituka mo ay parang isang mahigpit na security guard sa isang eksklusibong club. Ngayon, ang hemi-iron naman ay isang bisita na may espesyal na VIP pass. Hindi na niya kailangang pumila at hindi na rin siya kailangan ng kung ano-anong dokumento. Ipakita lang niya ang kanyang pass at tuloy na siya agad. Nakikita ito ng ating katawan at agad nitong naiintindihan. Aha, ito'y isa sa atin. Kailangan agad itong gamitin. Kaya naman tinatawag itong kampyon pagdating sa pagsipsip or absorption. Ang katawan natin ay kayang mag-absorb mula sa mga pagkain ng hanggang 25 hanggang 30% ng ganitong uri ng iron. Napakatas nito. Para sa paghahambing, ang numero para sa kapatid nitong galing sa halaman ay malayo sa rito. Pero pag-uusapan natin yan mamaya. Saan naman natin matatagpuan ang VIP guest na ito? Tulad ng nasabi na natin, matatagpuan lang ito sa mga produkto ng hayop. Kabilang dito ang red meat, manok, isda, at syempre, ang mga lamang loob tulad ng atay. Bawat isa sa mga pagkain na ito ay isang tunay na gintong mina ng hemi-iron. Tandaan ang simpleng panuntunang ito. Kung ang isang pagkain ay dating tumatakbo, lumalangoy o lumilipad, malamang mayaman ito sa mahalagang hemi-iron. Tara, buksan na natin ang ating mapa ng mga pagkaing mayaman sa sustansya. At ang una nating hihintuan dito ay, walang duda, ang pulang karne. Oo, ang pamilyar na baka. O di kaya yung mas malambot na karne ng guya. Hindi lang ito basta pagkain, kundi parang mga natural na imbakan ng bakal sa katawan. Isipin ninyo, sa bawat hibla ng pulang karne, nandoon ang heme iron na kailangan ng inyong katawan. Alam kong marami ang nag-iisip na mabigat ang pulang karne sa tiyan, lalo na sa mga may edad na. Pero, nasa diskarte lang yan. Hindi natin pinag-uusapan dito ang malalaking matatabang steak. Hinding-hindi. Ang tinutukoy natin ay isang maliit na piraso ng nilagang baka. Halimbawa, kasing laki lang ng baraha. O, di kaya'y ilang malambot na meatball sa isang simpleng sabaw. Kahit ganoon lang kaliit, sapat na yan para bigyan ng malaking lakas ang inyong katawan. Sa pulang karne talaga, mas madaling maabsorb at mas epektibo ang iron. Maituturing natin itong heavy artillery natin sa paglaban sa anemia. Kaya naman, kung walang babala o kontraindikasyon mula sa doktor, ang pagsasama ng kaunting dekalidad na pulang karne sa diet 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay isa sa pinakaepektibong estratehiya para mapataas ang hemoglobin. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakamahusay, ang superhero pagdating sa mga pagkaing mayaman sa iron. At ito ay walang iba kundi ang atay ng baka. Kung ang pulang karne ay maituturing na minahan ng ginto, ang atay naman ang pinakasentro ng vault sa minahang yon, nasiksik sa mga gintong bareta. Nakakamangha talaga ang mga numerong ito. Sa isang maliit na serving lamang ng atay ng baka na nasa 100 gramo, makukuha mo na hindi lang ang pang-araw-araw mong pangangailangan sa iron, kundi minsan doble pa nga ng para sa isang adultong tao. Napakalakas nitong pinagmumulan kaya't maaari itong ituring na likas na gamot. Aminin natin, medyo espesyal ang atay at hindi lahat ay mahilig dito. Pero may mga paraan para masarap itong ihanda. Halimbawa, pwede itong gawing napakalambot na pati na madaling ipahid sa tinapay, lalo na sa wheat bread, o kaya'y gawing maliliit na liver patties na may kasamang carrots at sibuyas. Sa ganitong paghahanda, mas nagiging kaaya-aya ang lasa nito. Mahalagang tandaan, dahil sa napakataas na konsentrasyon ng mga sustansya nito, hindi kailangan
at hindi rin inirerekomenda na kainin ito araw-araw. Ngunit ang pagsasama nito sa iyong menu, minsan o hanggang 2 beses lamang sa isang linggo, ay magbibigay ng napakalakas na suporta sa iyong katawan at magiging tunay na panlaban sa anemia. Huwag nating kalimutan ang manok o anumang uri ng ibon sa ating diet. Malaki rin ang ambag nito sa ating diet na mayaman sa iron. Pero mayroon lang isang simpleng sikreto. Tandaan ang panuntunang ito. Kung mas madilim ang kulay ng karne ng manok, mas mataas ang taglay nitong iron. Ang puti at malambot na dibdib ng manok na paborito ng mga nagda-diet ay may iron din, ngunit sa katamtaman lamang na dami. Pero kung titingnan naman natin ang mga hita at binti, lalo na sa manok or pabo, ibang-iba na ang sitwasyon. Mas madilim ang mga karning ito at ang nilalaman nitong hemi-iron ay mas mataas ng husto. Kaya sa susunod na magluluto ka ng manok, alalahanin ito. Siguro, sa halip na pinakulo ang dibdib lang, bakit hindi mo subukang mag-bake ng ilang masasarap na binti? O kaya'y stew ang hita ng pabo kasama ang gulay? Hindi lang ito makakapagpasarap at makakapagpabago ng iyong hapagkainan, kundi mas malaki rin ang pakinabang nito para labanan ang anemia. Ito ay isang mahusay na paraan para makakuha ng iyong porsyon ng mahalagang hemi-iron, lalo na kung hindi ka mahilig sa pulang karne o atay. Mas magaan ang manok, ngunit isa pa ring napaka-epektibong alternatibo. Ayan, tapos na tayo sa mundo ng mga hayop. Ngayon, ano naman kaya ang handog sa atin ng mundo ng halaman? Dito, ang non-heme iron ang bida. Balikan natin ang ating paghahambing sa face control sa isang club. Kung ang hemi-iron ay isang VIP guest, ang non-heme naman ay parang isang ordinaryong bisita. Kailangan nitong pumila, magpakita ng ID at hindi pa sigurado kung papapasukin nga ba. Mas mahirap itong i-absorb ng katawan, 2 hanggang 10% lang. Para bang nag-iisip ang ating bituka, kailangan ba talaga natin to? Hindi kaya, wag na lang. Pero hindi ibig sabihin na walang silbi ang mga plant-based sources ng iron. Hindi yan totoo. Ang bentahe nila ay ang dami at pagiging abot kaya. Kaya dapat, marami at madalas tayong kumain nito. Nagsisilbi itong iron background sa ating katawan. At maya-maya lang, ibubunyag ko ang sikreto kung paano gagawing tunay na VIP guest ang simpleng bisitang ito. Paano siya makakalusot sa anumang face control. Pero sa ngayon, tingnan muna natin kung saan natin mahahanap ang karakter na ito na medyo pihikan pero napakahalaga at nangunguna sa ating listahan ng mga halamang gulay na mayaman sa sustansya ay ang mga legumes. Ito ay isang tunay na kayamanan ng mga benepisyo, lalo na sa iron. Ang lentil, pulaman o berde, karaniwang beans, gisantes at chickpeas kung saan ginagawa ang hummus. Lahat sila ay ating maaasahang kaalyado para sa malusog na katawan. Isipin na lang ang isang mangkok ng malapot at mabangong sabaw ng lentil. Hindi lang ito basta tanghalian, kundi isang buong porsyon ng kalusugan. Ang kagandahan sa mga legumes ay nakakabusog at punong-puno sila ng sustansya. Naglalaman sila ng maraming protina at fiber na mahalaga para sa maayos na panunaw, lalo na para sa mga nakatatanda. Maaari itong idagdag sa mga sabaw, gawing side dish o kaya'y gawing salad. Halimbawa, salad na may pinakuluang beans, sariwang gulay at olive oil o kaya'y gumawa ng puree ng chickpeas. Napakaraming pagpipilian. Ang pinakamahalagang tuntunin sa paghahanda ng mga legumes ay dapat itong ihanda ng tama. Karamihan sa mga ito, maliban sa lentil, ay nangangailangan ng paunang pagbabad sa loob ng ilang oras o mas mainam kung magdamag. Hindi lang ito nagpapabilis sa pagluto,
kundi nakakatulong din sa ating katawan na mas makuha ang lahat ng sustansya, kabilang na ang non-hemi iron. Kaya huwag maging tamad, ibabad ang mga legumes at tiyak na magbibigay sila ng siksik, liglig at umaapaw na benepisyo sa inyo. Ang susunod nating bida, ang tinatawag na reyna ng mga butil sa maraming bansa, ang buckwheat. Para sa marami sa mga lumaki at nasanay na rito, ang nilutong buckwheat ay nagpapaalala ng tahanan, init at pagmamahal. Ngunit bukod pa sa mga kaaya-ayaang asosasyong ito, ang buckwheat ay isa ring napakayamang pinagmumulan ng plant-based iron. Naiiba sa karamihan ng mga butil, taglay ng buckwheat ang tunay na makabuluhang dami nito. Kaya naman, ang isang plato ng masarap na nilutong buckwheat sa almusal o bilang ulam sa tanghalian ay hindi lang paraan upang busugin ang tiyan. Ito ang iyong araw-araw na puhunan para sa kalusugan, isang paraan upang labanan ang kakulangan sa iron. Bukod pa rito, napakaraming gamit ng buckwheat. Maaari itong kainin mag-isa, simpleng lagyan lang ng isang piraso ng mantikilya. Pwede rin itong lutuin kasama ng kabuti at sibuyas, na lalong magpapabango at magpapasarap dito. O kaya naman, ihalo ang nilagang buckwheat sa salad para mas maging pampabusog ito. Huwag maliitin ang simpleng butil na ito na madaling makuha. Isa itong tunay na superfood na laging handa. Ang regular na pagsasama ng buckwheat sa iyong dieta ay isa sa pinakasimple at pinakaepektibong hakbang upang mapataas ang antas ng hemoglobin. Naaalala niyo pa ba ang lumang cartoons ni Popeye the Sailor? Sa bawat lata ng spinach na makain niya, bigla na lang lumalaki ang kanyang mga muscle. Aba, syempre, hindi naman ganoon kabilis mangyari sa totoong buhay. Pero may punto naman talaga ang kwento. Ang spinach at iba pang madidilim na berdeng dahon gulay ay tunay na pinagmumula ng maraming sustansya, kasama na ang non-heme iron. Hindi lang spinach ang kasama rito, kundi pati na rin ang lahat ng uri ng leafy greens tulad ng parsley, dill, arugula at iba't ibang klase ng lettuce. Sa pangkalahatan, mas matingkad at mas malalim ang kulay berde ng dahon, mas marami itong taglay na benepisyo. Ang malaking bentahe ng mga ito ay pwede at talagang dapat kainin ng sariwa. Ibig sabihin, ang lahat ng bitamina at microelement ay nananatiling buo at pinakamataas ang kanilang bisa. Isang bungkos ng sariwang gulay sa salad, ilang dahon ng spinach na idinagdag sa pampalabok ng itlog sa umaga o kaya'y green smoothie, lahat ito ay mahuhusay na paraan para mapayaman ang iyong dieta ng iron. Pero may kaunting lihim ang spinach. Naglalaman ito ng mga substance, ang tinatawag na oxalates, na maaaring bahagyang makahadlang sa pagsipsip ng iron ng ating katawan. Pero madali lang itong solusyonan. Ang kaunting pagluluto, halimbawa, kung igigisa mo lang ang spinach sa kawali ng halos 1 minuto, ay nakakasira sa karamihan ng oxalates, kaya mas nagiging madali itong makuha ng ating katawan. Ngayon, narito na tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang mahiwagang paraan para gawing madaling maabsorb ang ating plant-based iron na minsan ay mahirap gamitin ng katawan. Nalaman natin na ang non-heme iron ay hindi madaling maabsorb ng mag-isa. Kailangan nito ng isang gabay, isang maasahang kaibigan at katulong na aakay dito at magdadala sa lahat ng hadlang sa ating bituka. At ang kaibigang ito ay walang iba kundi ang pamilyar na sa ating lahat na vitamina C o ascorbic acid. Ang papel nito sa prosesong ito ay napakalaki. Ang vitamina C ay parang superhero para sa iron. Kayang-kaya nitong dagdagan ang absorption ng non-heme iron mula sa halaman ng ilang beses. Minsan, umaabot pa sa 5 o 6 na beses. Isipin nyo lang, yung bilang na yan. Ibig sabihin,
Kung kakain kayo ng isang plato ng buckwheat kasama ang isang pagkaing mayaman sa bitamina C, makakakuha kayo ng 6 beses na mas maraming benepisyo kaysa kung kinain nyo lang ang buckwheat ng mag-isa. Hindi ito mahika, ito ay purong biochemistry. Binabago ng bitamina C ang iron sa isang forma na madaling makita, nagugustuhan at masayang inaabsorb ng ating katawan. Tandaan ang gintong patakaran na ito. Ang plant-based iron ay laging dapat kasama ng bitamina C. Ito ay batas. Tingnan natin kung paano gumagana ang mahiwagang prinsipyong ito sa aktwal na buhay. Hindi na mahirap hanapin ang vitamin C. Makikita ito sa maraming karaniwan nating gulay at prutas. Ang nangunguna rito, syempre, ay ang bell pepper, lalo na ang kulay pula. Mas marami pa nga itong vitamin C kaysa sa lemon. Isipin mo ang tanghalian mo. Nagluto ka ng lentil soup o ng beans. Ano ang dapat mong gawin? Magdagdag ka lang ng sariwang salad sa ulam na ito. Hiwain ang ilang kamatis at pipino at saganaing lagyan ng mga hiwa ng makulay na bell pepper. Timplahan ito, hindi ng mayonesa, kundi ng 1 kutsarang olive oil at wisikan ng katas ng lemon. Ayan, ang perpektong tambalan. Habang kinakain mo ang masarap na salad, ang vitamin C mula sa bell pepper, kamatis, at lemon juice ay nagsisimula ng gumana sa iyong tiyan. Inihahanda nito ang iron mula sa lentil or beans para sa pinakamabisang pagsipsip ng katawan. Makukuha mo ang kasiyahan sa pagkain at ang pinakamalaking benepisyo. Ang simpleng prinsipyong ito ng pagtatambal ng pagkain ay kayang gumawa ng tunay na milagro para sa iyong hemoglobin. Ang prinsipyong ito ay gumagana rin ng mahusay sa iba pang pagkain. Halimbawa, sa iyong almusal. Ipagpalagay na nagluto ka ng isang mangkok ng masustansyang lugaw na gawa sa buckwheat o oatmeal. Ano ang pwede mong gawin para lubusang maabsorb ang iron mula rito? Simple lang. Magdagdag ka lang ng berries, isang dakot ng sariwa o kahit frozen na currant, strawberry, or raspberry. Hindi lang yan magpapasarap at magpapaganda sa iyong lugaw, kundi magbibigay pa ng malaking dosis ng vitamin C. Ang kiwi na hiniwa-hiwa or ilang piraso ng orange ay magandang opsyon din. O kaya naman, naisipan mong magmeryenda ng isang dakot ng mani or pinatuyong prutas tulad ng apricot na mayroon ding iron. Ano ang ipaparis mo rito? Huwag tsa, kundi isang baso ng sariwang katas ng orange or inuming rosehip. Ang rosehip ay talagang vitamin bomb at ito ang perpektong kapares para sa anumang iron na galing sa halaman. Tandaan, ang mga pagpapares na ito ay hindi lang basta masarap na kombinasyon. Ito ay isang matalinong biochemical alliance na gumagana para sa iyong kalusugan. Simple lang, masarap, at napaka-epektibo. Ito ang patunay na ang maliit na pagbabago sa iyong nakasanayan ay makapagbibigay ng malaking resulta, pero tulad ng anumang magandang kwento na may bida, mayroon ding kontrabida. Sa ating kaso, ito ang mga pagkain at sangkap na sadyang humahadlang sa pag-absorb ng iron. Kumikilo sila na parang mga magnanakaw na kumakapit sa iron mismo sa iyong bituka. Pinipigilan nila itong ma-absorb, kaya lumalabas na lang ito sa iyong katawan. At kung hindi mo makikilala ang mga kaaway na ito, masasayang lang ang lahat ng iyong pagsisikap. Kahit pa kumain ka ng pinakamasustansya at pinakamayamang pagkain sa iron, ngunit isasama mo naman ang mga saboteur na ito, malaking bahagi ng mahalagang mineral ay dadaan lang sa sistema mo at hindi maa-absorb. Aakala mong tama ang iyong kinakain, ngunit ang level ng iyong hemoglobin ay hindi pa rin tataas. Kaya ngayon, kikilalanin natin ang mga kaaway na ito. Ilalantad natin ang mga pangunahing kalaban ng iron na sa kasamaang palad ay madalas nating nakikita
sa ating mga hapagkainan. Mahalaga itong malaman upang maayos mong mabuo ang iyong dieta at hindi ka mahulog sa kanilang mga patibong. Handa ka na ba? Kung gayon, simulan na natin ang ating pagtuklas. Kaya, narito ang kaaway numero 1, ang pinakamapanlinlang at pinakakalat sa lahat. Kilalanin natin ang tsaa at kape. Oo, ang ating paboritong inumin sa umaga at gabi. Ang problema, naglalaman sila ng mga espesyal na sangkap, ang tannins. Ito mismo ang nagbibigay sa tsaa ng matapang at medyo mapait na lasa. Ngunit, mayroon din silang kabiling panig, isang madilim na aspeto. Ang tannins ay may kakayahang ikabit ang mga molekula ng non-heme iron o bakal na galing sa halaman sa matitibay na kompleks. Ang mga kompleks na ito ay hindi kayang masipsip ng ating katawan. Isipin na ang tannin ay parang posas. Sa oras na makatagpo ito ng iron sa iyong tiyan, agad nitong ikinakabit ang posas na ito sa iron. At yun na, ang nakaposas na iron ay hindi na makakapasok sa iyong dugo at tuluyan ng ilalabas ng katawan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang isang tasa ng tsaa na iniinom habang kumakain ay maaaring magpababa ng iron absorption ng 60 o hanggang 70%. Ang kape ay bahagyang mas banayad ang epekto, ngunit halos pareho lang ang resulta. Ito ay talagang nakakabahala ng mga numero. Isipin mo, kumain ka ng isang platong pinakamasustansyang buckwheat. Pero ang isang tasa ng tsaa ay tila ninakaw ang higit sa kalahati ng lahat ng benepisyo nito. Ano na ang gagawin? Kailangan na bang tuluyan ng iwan ang paboritong tasa ng mabangong tsaa o pampagising na kape? Hindi naman. May isang simpleng panuntunan dito na kailangan mong tandaan ng minsan at magpakailanman, paghiwalayin at magtagumpay. Ang mahalaga ay huwag uminom ng tsaa o kape habang kumakain o agad pagkatapos kumain. Halimbawa, busog ka sa tanghalian na may pagkaing mayaman sa iron tulad ng nilagang atay. Magaling! Ngayon, magpahinga muna. Bigyan mo ng sapat na oras ang iyong katawan. Kailangan nito ng kahit 1 oras o mas mabuti pa, 1.5 oras para tahimik na maabsorb ang lahat ng mahahalagang micronutrients mula sa kinain mo. At pagkalipas lang ng ganoong oras, pwede ka nang magtimpla ng tsaa o magkape ng walang alalahanin. Sa panahong iyon, halos lahat ng iron ay naabsorb na ng iyong dugo at hindi na magiging hadlang ang tannins. Ito ay napakasimple, ngunit napakahalagang gawi. Gawin mong gininto ang patakaran ang pagitan na ito sa pagkain at pag-inom. Ang pagpapaliban lang ng 1 oras sa iyong pagtiya o pagkape ay maaaring malaki ang mabago sa sitwasyon at malaki ang maitutulong sa bisa ng iyong dieta na mayaman sa iron. Dumako naman tayo sa ikalawang salarin sa ating listahan at ito ay walang iba kundi ang calcium. Oo, ang mismong calcium na lubhang mahalaga para sa kalusugan ng ating mga buto, lalo na kapag tumatanda na. Sino ba ang mag-aakalang ang isang kapaki-pakinabang na elemento ay pwede palang maging kaaway? Pero sa mundo ng biochemistry, hindi nga pala ganoon kasimple ang lahat. Ang calcium at iron ay magkaribal. Nag-uunahan sila sa iisang daanan para maabsorb sa ating bituka. Isipin na lang, may iisang pinto pero dalawa ang gustong pumasok ng sabay-sabay. At sa kasamaang palad, sa labanang ito, madalas mas malakas at mas maliksi ang calcium. Parang itinutulak nito ang iron at sinasakop ang lahat ng pwesto, kaya hindi na ito maabsorb. Ibig sabihin, kung sabay ninyong kinakain ang mga pagkaing mayaman sa iron at mayaman din sa calcium, malaking bahagi ng iron ang hindi na makakalusot at hindi makakarating sa inyong dugo. Ang pinakamalinaw na halimbawa ng ganitong hindi magandang kombinasyon ay ang buckwheat na may gatas.
Oo, isang pagkaing kinagisnan na ng marami mula pa noong bata sila. Akala natin nakakakuha tayo ng doble o dalawang benepisyo. Iron mula sa buckwheat at calcium naman mula sa gatas. Pero sa totoo niyan, hinaharangan ng calcium mula sa gatas ang pag-absorb ng halos lahat ng iron mula sa buckwheat. O kaya naman, ang pagkain ng ulam na karne at agad itong sabayan ng keso puti o keso, pareho lang ang magiging epekto nito. Kaya, ano ang gagawin? Dahil ang iron at calcium ay parehong mahalaga sa ating katawan. Hindi naman pwedeng basta na lang nating iwasan ang mga produktong gatas. Ang solusyon dito ay simple lang, tulad ng sa tsaa, paghihiwalay sa oras, paghiwalayin lang ang pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa iron at ang mga mayaman sa calcium. Halimbawa, kung tanghalian, may ulam kang baka o lentil. Ito ang iyong pagkaing mayaman sa iron. Samantala, ang cottage cheese, yogurt, kefir o keso naman, mas mainam na kainin sa merienda o hapunan, mga 2 hanggang 3 oras pagkatapos. Sa ganitong paraan, mabibigyan mo ang iyong katawan ng pagkakataong maunang maabsorb ng maayos ang iron ng walang sagabal. At sa susunod na pagkain naman, ganun din, madali at epektibo nitong maaabsorb ang calcium. Walang magiging hadlang at parehong mahahalagang microelements ang mapupunta sa tamang lugar. Napakalaga ng prinsipyong ito sa pagpaplano ng pagkain. Huwag mong pagsabayin ang meat patty at isang basong gatas. Huwag na ring magdagdag ng keso sa mga putaheng may beans o spinach. Ang simpleng paghihiwalay lang ng mga produktong ito sa iba't ibang oras ng pagkain ay makakatulong upang makuha mo ang pinakamalaking benepisyo mula sa iron at calcium. Dahil sa dami na ng ating napag-usapan tungkol sa iron o bakal, baka isipin nating ang anemia ay problema lang ng kakulangan ng isang partikular na microelement. Ngunit hindi lang ito doon nagtatapos. Ang proseso ng hematopoiesis o ang paggawa ng mga bagong pulang selula ng dugo ay komplikado at may iba't ibang yugto. At tulad ng pagtatayo ng bahay, kailangan nito ng sari-saring materyales. Isipin natin na ang iron ay parang mga ladrillo or bricks. Siyempre, hindi natin mabubuo ang bahay kung wala ang mga ito. Pero maliban sa mga ladrillo, kailangan din ng semento para maidikit ang mga ito at ng mga manggagawa na maglalatag. Ang papel ng semento at manggagawa na ito ay ginagampanan ng iba pang bitamina, partikular na ang B-complex vitamins. At isa sa pinakamahalagang manlalaro sa kuponan na ito ay ang vitamin B12. Kung wala ito, ang normal na pagkahinog ng ating mga courier ng oxygen, ang mga erythrocyte or pulang selula ng dugo ay imposibleng mangyari. Kapag kulang ang vitamin B12, nagiging malaki at hindi ganap na hinog ang mga erythrocyte, kaya't hindi nila nagagampanan ng epektibo ang kanilang trabaho. Ang ganitong kondisyon ay nagdudulot din ng anemia na tinatawag na B12 deficiency anemia. At ito ay madalas ding matagpuan sa mga matatanda. Saan nga ba natin mahahanap itong napakahalagang vitamin B12? May isang napakaimportanting bagay na kailangan nating tandaan. Halos eksklusibo, ang vitamin B12 ay matatagpuan lamang sa mga produktong galing sa hayop. Sa kasamaang palad, hindi ito nagagawa ng mga halaman. Kaya naman, ang mga vegetarian at vegan ay mas mataas ang tsansa na magkaroon ng B12 deficiency anemia. Ngunit kahit ang mga kumakain ng karne, habang tumatanda, ay maaaring magkaroon ng problema sa pag-absorb ng bitaminang ito mula sa pagkain. Ang pangunahing pinagmumula ng vitamin B12 ay pareho lang din sa mga nabanggit na natin para sa hemi-iron. Kabilang dito ang pulang karne, atay ng baka, isda, lalo na ang mamantika tulad ng mackerel o tamban, itlog, at pati na rin ang gatas at mga produkto nito
tulad ng keso at cottage cheese. Makikita ninyo, talagang pinaghandaan ng kalikasan ng lahat. Ang mga pagkain na mayaman sa heme iron ay kadalasang mayaman din sa vitamin B12. Sa pagkain ng isang serving ng atay o isda, 2 ibon ang matatamaan mo sa isang bato. Napupuno mo ang supply ng iron at ng tapat nitong kasama. Kaya naman, ang balancing dieta na kinabibilangan ng mga produktong galing sa hayop ay ang pinakamahusay na pag-iwas hindi lang sa iron deficiency kundi pati na rin sa B12 deficiency anemia. At sa huli, ngunit hindi ang pinakakaunti sa kahalagahan, ang miyembro ng ating team sa kalusugan, ang folic acid na kilala rin bilang vitamina B9. Kung ipagpapatuloy natin ang ating analogy sa konstruksyon, ang folic acid ay parang isang foreman sa site ng konstruksyon. Siya ang nagbibigay ng utos at nagpapatakbo ng mga proseso. Kung wala siya, ang paggawa ng mga bagong selula, kabilang na ang mga selula ng dugo, ay hindi magsisimula. Ang folic acid ay kritikal na mahalaga sa pinakaunang yugto ng paghahati ng selula. Kung kulang ito, hindi makagawa ang katawan ng sapat na malusog na pulang selula ng dugo. Ito ang nagiging sanhi ng isa pang uri ng anemia, ang folate deficiency anemia. Madalas itong kasama ng kakulangan sa iron at vitamina B12 na nagpapalala sa pangkalahatang sitwasyon. Sa kabutihang palad, mas madaling makahanap ng folic acid sa pagkain kaysa sa vitamina B12. Ang pangalan nito ay nagmula sa salitang Latin na folium na nangangahulugang dahon. At hindi ito nagkataon lamang. Ang pangunahing pinagmumulan nito ay ang madilim na berdeng dahon gulay. Kabilang dito ang spinach na nabanggit na natin, lahat ng uri ng salad, broccoli, Brussels sprouts at asparagus. Marami ring folic acid sa mga legumes tulad ng lentil at beans, sa mga citrus fruits at sa atay ng baka. Tulad ng nakikita ninyo, ang atay ay isang tunay na multi-champion. Ang balancing dieta, mayaman sa sariwang gulay at prutas ay makakatulong upang maiwasan ang kakulangan ng mahalagang bitaminang ito. Ngayon, alamin naman natin ang mga nakakagulat na katotohanan o ang mga tunay na game changers sa ating paglaban para sa matibay na kalusugan. Alam nyo ba na ang simpleng katas ng lemon kapag idinagdag sa spinach ay kayang doblehin or triplehin ang pag-absorb ng ating katawan sa iron mula rito? Hindi ito mahika. Chemistry ito. Literal na binubuksan ng vitamin C ang plant-based iron, kaya mas madali itong makuha ng ating katawan. Kaya naman, ang tradisyonal na pagpapares ng karne sa gulay o isda na may lemon ay hindi lang masarap, kundi henyo rin sa pananaw ng biochemistry. Ngunit ang pinakaimportanteng aha moment ay ang pagkaunawa kung paano nakakasama ang ilang nakagawian. Yung isang tasang tsaa na iniinom agad pagkatapos ng masarap na kainan na mayaman sa iron ay pwedeng burahin ang lahat ng benepisyo ng iron na nakain mo. Akala mo, napuno mo na ang iyong tindahan ng iron, pero ang totoo, ang tannins mula sa tsaa ay ninakaw ang malaking bahagi ng mineral na iyon nang hindi mo namamalayan. Ang pag-unawa sa mga simpleng interaksyon na ito ang susi sa pamamahala ng iyong kalusugan sa pamamagitan ng pagkain. Hindi lang ito tungkol sa pagkain ng mas maraming iron, kundi sa pagkain nito ng mas matalino. Kaya, sa madaling salita, ang paglaban sa anemia, lalo na para sa mga nakatatanda, ay hindi tungkol sa paghabol sa mamahaling supplements. Ito ay tungkol sa isang matalinong diskarte mismo sa iyong plato. Pagsamahin ng mga karne at halaman na pinagmumula ng iron, laging magdagdag ng makulay na gulay o prutas na may vitamin C at magpahinga sa pagitan ng pangunahing pagkain at isang tasa ng tsaa o kape. Ang iyong katawan ay magpapasalamat sa iyo
sa pamamagitan ng pagdami ng lakas at enerhiya. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa huli. Kung nakatulong ito sa inyo, mangyaring mag-like at mag-subscribe sa channel upang hindi makaligtaan ang mga bagong episode tungkol sa kalusugan. At ngayon, isang tanong para sa inyo. Ano ang inyong paboritong pagkain na mayaman sa iron at paano ninyo ito iniluluto? Ibahagi ang inyong mga recipe at sikreto sa comments. Tulungan natin ang isa't isa na maging mas malusog.